Muli mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos na patuloy tayong may kalayaang makapag-aral ng kanyang mga salita. At ipagpapatuloy natin sa umagang ito ang ating pagtalakay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ito ang ika-5 bahagi ng ating pag-aaral sa mga talata sa sulat ni Pablo ito. At kung inyong natatandaan ay tinalakay natin ang unang natalakay na natin ang unang 20 talata, no? At ngayon, pag-aaralan natin ang mga talatang binasa sa atin kanina ni Andre. Hindi ko alam kung sino ang nakaisip ng ideya na ito, pero sa aking palagay, isa na sa mga mahusay na paraan ng pagtatalastas ng isang produkto, yung tinatawag na advertisement or scheme of advertisement, ay yung tinatawag nilang now and before. Hindi ba dito sa now and before or after? May natin noon at ngayon. Ano yun? Di ba dito sa paraan ng pag-advertise ng ganitong ng kanilang mga produkto, pinakikita nila ang isang larawan ng isang tao na maaaring mataba, no? Maraming level ang kanyang bilbil siguro sa kanyang katawan. Pagkatapos gumamit ng kanilang produkto, medyo naging slim. O kaya naman isang larawan ng isang tao na wala ng buhok, pero nung ginamit ang kanilang produkto, kumapal ang buhok. No? O kaya larawan ng isang tao na medyo pandak siya o putot na tulad ko, pero nung gumamit ang kanilang produkto, nadagdagan ang kanyang tangkad. O larawan ng isang tao maraming wrinkles na, pero nung gumamit ng kanilang produkto ay kuminis ang kanyang mukha. Now, alam nyo, sa mundo ng advertisement, alam natin na meron niyang magkahalong katotohanan at meron ding tinatawag na gimmick lang para maingganyo ang mga tao na bumili ng kanilang produkto. Pero palagay ko, napakagandang idea, yung ipakita mo yung dati ganito ang itsura niya, ngayon eto na siya dahil sa paggamit ng produkto, malaki ang pagbabago. No? But I don't know kung gaano katotoo ang ilan sa mga produktong ito, no? Parang gusto ko naman subukan yung produkto na nagpapakapal ng buhok. Pero ewan ko kung totoo ba yan o hindi. Pero gano'n pa man, sa buhay ng isang tunay na Kristiyano, laging totoo na meron din siyang noon at meron siyang ngayon. There is before and after in the life of a true Christian. Dati ito ang kanyang buhay nung hindi pa siya mananampalataya at ganito ang kanyang katatayuan sa harapan ng Diyos. Ngunit nung siya'y makakilala sa Panginoon, nagbago ang kanyang katatayuan sa harapan ng Panginoon. At kung inyong papansinin, ganyan ang paglalahad ni Apostol Pablo dito sa mga talatang binasa sa atin ngayon ni Andre. Sana nga ay bukas ang inyong mga Biblia sa bahagi niya na kanyang binasa sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23. Pero bago yun, ay kung inyong maaalala, kinalakay natin sa mga naunang mga talata kung paanong si Pablo ay binigyan niya ng larawan kung sino si Jesus, who is Christ. And he described it in a very passionate way kung ano ang Panginoong Kristo. At kung atin pong isa-summarize kung sino siya, sinasabi ni Apostol Pablo na si Kristo ang larawan ng isang Diyos na hindi nakikita. Siya ang nasa taas ng lahat ng kanyang mga nilikha. He is the preeminent of all His creation. He is the firstborn of all His creation. The word firstborn there does not necessarily mean that He was created by God. Rather, the word firstborn in Greek is translated as prototokos, which means, anong ibig sabihin niyan? The preeminence of Christ. Si Kristo ay nasa taas ng lahat ng mga pangyayari. Si Kristo ay nasa taas ng sangnilikha at kontrolado niya ang lahat ng bagay sa sangnilikha. At siya ay nagkatawang tao sa layunin na gusto niyang tubusin ang kanyang mga mananampalataya na siyang tinatawag din nating iglesia at siya ang ulo ng iglesia na siyang kanyang pinangungunahan.
Pinakikita ni Apostol Pablo na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa Jesus. At kung kailangan mo ng isang kapuspusan, hindi mo kailangang humanap ng iba pang karanasan. Yan ay matatagpuan mo lamang sa ating Panginoong Jesucristo. You don't need to look elsewhere to find the fullness. If you want full gospel, if you want full Christianity, if you want the whole thing, all you need is Him, the Lord Jesus Christ. You should start with Him, you should continue with Him, and you should end with Him, the Lord Jesus Christ, because He is the fullness of God. Siyang nasa Kanya ang buong kapuspusan ng Diyos. At kung ikaw ay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa iyo, nais kong sabihin sa iyo ngayon na nasa iyo ang lahat ng bagay. You've got everything you need. Maaaring kulang ka sa larangan ng pinansyal. Maaaring kulang ka sa larangan ng material. Maaaring kulang ka sa larangan ng honor, worldly honor. Wala kang mga bagay na yan. Maaaring kulang ka sa larangan ng kalakasang pisikal. Maaaring mahina ang iyong katawan. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo, you've got everything you need. Nasa iyo ang pinakamatinding kailangan mo, tinataglay mo ngayon. If you are in Christ, you've got all you need as far as salvation and acceptance of God is concerned. Bakit? Sapagkat, sabi ni Pablo, si Kristo ay sapat na manunubos ng kanyang mga mananampalataya. Pero higit pa ron, nais kong sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa iyo, mayroong tunay na pagbabago. Hindi lamang sa iyong katatayuan, kundi sa estilo ng iyong pamumuhay. Kaya nga ang simpleng mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga ay ito. There is a real transformation for those who are in Christ. There is a real transformation for those who are in Christ. At yun ang paglalarawan ni Pablo rito sa mga binasa sa atin ni Andre kanina sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 22. Now, nais kong hatiin ito mga kapatid sa dalawang bahagi. Una, tingnan natin our prior condition. Ano yung katatayuan natin noon? Yan yung before. Pangalawa, our present condition, ang ating pangkasalukuyang kondisyon. Ayon kay Pablo, meron tayong dating katatayuan, kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ano yun? First, estrangement from God. Nasa talatang 21, yung ating sinasabi. Sabi rito ni Apostol Pablo, at kayo na kayo nga at kayo na ng dati ay hiwalay. Ang ginamit na salita ay hiwalay. Sa wikang Ingles, alien. O sa ibang translation ay estranged or estrangement. Ibig sabihin ng salitang estrangement, may kinalaman ito sa sirang relasyon. Siguro alam naman natin, at alam nyo sa inyong pang araw-araw na karanasan, ano ang nakapaloob sa isang relasyong sira. Di ba? Alam nyo yun. May kasama yung sama ng loob. May kasamang misunderstanding. May kasamang sakit sa kalooban. May kasamang kapaitan magkaminsan kung ito'y hindi mapipigilan. Yan ang nakapaloob sa isang sirang relasyon, estrangement. No? Para bang may pader, malaking pader na namamagitan sa inyo. Di ba? Pagka nakikita mo siya, sira yung relasyon mo sa kanya. Parang gusto mo, magkakasalubong kayo parang hindi kayo, parang wala kayo nakita sa isa't isa. O parang gusto mong mag-iba ng daan. There is a estrangement. I don't know about you. Pero may mga tao na parang kaya-kaya nila na mamuhay ng normal at hindi sila apektado kahit na may mga taong hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang kapaligiran at hindi maganda ang relasyon niya maging sa kanyang kasambahay. Ano? Pero sa akin, ako nahihirapan sa ganyan. No? Siguro hindi naman magagalit yung misis ko kung babanggitin ko ito. Hindi ko na ipagpaalam sa kanya. Alam niyo,
Yung pagkakaiba namin dalawa, pagka matutulog na kami, mabilis siya makatulog. Pagkahiga niya, tulog na. Ako medyo matagal ako makatulog eh. Matagal akong, ewan ko ba, no? Siguro mga bihira akong paghiga may tulog agad kahit na pagod na pagod ako. No, pero, pagka may sama kami ng loob, medyo may tampuhan kami, no? Tingin ko hindi siya natutulog. Kahit na maaari nakaganon siya, hindi siya tulog. At ako rin naman, lalong hindi makatulog. Bakit? Merong hindi magandang pakiramdam. Ayaw mo ng ganitong pakiramdam, di ba? We don't like this feeling. The feeling of estrangement against your loved one. I know it. Alam ko na, nararanasan din ng iba yan sa inyo. Pero nais ko sabihin, ganito ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Noon! Ang Diyos, no? Hindi siya natutuwa sa atin. Siya galit sa atin. At alam niyo, isang problema sa isang tao na meron kang kasamaan ng loob, o galit ka sa kanya, o meron kayong tinatawag na sirang relasyon, may estrangement na nangyayari between you and that person. If you are going to be honest, hindi ka nag-iisip ng mabuti sa kanya. Minsan ang iniisip mo mga bagay na pangit na pwedeng mangyari sa kanya. Hindi ba? Tama ba yun? Halimbawa, nakadinig ka ng isang mabuting balita patungkol sa kanyang trabaho na umaasenso ang kanyang negosyo, gumaganda ang kanyang trabaho, o kaya naman gumaganda ang takbo ng kanyang pamilya, maayos ang kanyang kabuhayan. Masaya ka ba? Hindi. Hindi ba? Parang hindi ka natutuwa na gano'n na nangyayari because there is estrangement between you and that person. Alam mo, ganyan tayo sa harapan ng Diyos noon. Ang ating katatayuan, ang katatayuan ng mga taong labas sa sambayanan ng Diyos, sila hiwalay. At hindi lang yun, ang Diyos ay hindi natutuwa sa kanila. Galit ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at walang ultimong pagpapala na pwedeng ibigay sa Kanya. Ganyan ang kondisyon natin na hindi pa natin nasusumpungan ang Panginoon Jesus Cristo. Estrangement from God. But number 2, enemies of God. Yan ang sinabi rin sa verse 21. Ano sabi dito? At kayo na dati hiwalay at mga kaaway. Saan? Sa pag-iisip. So, sino ba ang mga kaaway ng Diyos? Siguro, papasok agad sa isip natin. Ang mga kaaway ng Diyos, yung mga taong hindi naniniwalang merong Diyos. Mga atheists, kung tawagin. They don't believe that God exists. O siguro, ito yung mga taong sumasamba sa mga idolo. Imbis sa tunay at buhay ng Diyos. Pero tingnan natin yung talata. Ang sabi dito, mga kaaway saan? Sa pag-iisip. Hostile in mind. Hindi lang ito doon mismo sa ginagawa, kundi sa iniisip, sa hinahangad ng puso. Paul is saying here that we were hostile in mind. Ibig sabihin, maaaring naniniwala ka na mayroong Diyos na totoo, maaaring ikaw ay isang relihiyosong tao sa panlabas ng iyong pagkatao, pero sa puso mo, sa loob ng iyong puso, nagre-rebelde ka sa Diyos. Hindi mo gustong bigyan siya ng kalwalatian. Gusto mo ang mabigyan ng lugod ay sarili mo. Gusto mo maging independyente sa Diyos. Alam niyo ba na ang pinaka-tragic scene in history, ang pinakamatinding kasalanan sa kasaysayan ay hindi ang pagpatay at hindi ang pakikiapi o ang immoralidad. Ang matinding kasalanan na nangyari sa kasaysayan ay ang paghahangad ng isang taong maging independyente sa Diyos. Yan ang kasalanan ng ating unang magulang. Si Adan at Eva, di ba? Bakit sila natuksong kainin ng ipinagbabawal na bunga? Sapagkat ang sabi ng Diablo, pag kinain nyo yan, magiging katulad ka na ng Diyos. Hindi ka na mapapailalim sa pamamahala ng Diyos. You can live an independent life. And you know what happened? That's the tragic. And lahat tayo ay nahulog sa kasalanan dahil sa hangarin ng ating mga unang magulang na maging independyente sa Diyos. Kung ikaw,
naniniwala na ang Diyos ay umiiral, ngunit hindi ka interesado sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Kung ikaw naniniwala na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay at siya rin ang namamahala sa lahat ng bagay, ngunit hindi ka interesado sambahin siya o paglingkuran siya. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti at banal, ngunit hindi ka interesado sa kanyang kabanalan. Ang interes mo lang ay para maging masaya ka, nais kong sabihin, ikaw ay kaaway ng Diyos. At marami sa atin dito ngayon ay dating ganyan. Hindi man natin tahas ang sinasabing galit tayo sa Diyos, we may not utter in our mouth that we hate God, but if our lives is contrary to what it should be, we are tantamount to this status. We hate God and we are His enemies. Number 3, evil doing before God. Nandun pa rin yan sa talatang 21. Sabi at kayo'y na ang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Ito medyo mahirap ng konti. This is another hard thing because kung titingnan natin ang ating kapaligiran, if we look around, may mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, hindi mananampalataya ni Jesus, pero nakakagawa sila ng mabuti. Hindi ba? May mga tao sa ating paligid na maaaring hindi sumasamba sa tunay at buhay ng Diyos, pero nakakagawa ng magaganda. Kaya medyo mahirap ito. Pero sa pananaw ng salita ng Diyos, sa pananaw ni Apostol Pablo bilang isang tao na pinahayagan ng Espiritu ng Diyos, sinasabi niya, anumang bagay na ginagawa ng hindi mananampalataya, mabuti man yan sa paningin ng iba, yan ay wicked works sa harapan niya. Bakit? Bakit? Sapagkat labas kay Kristo, hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay na may tamang motibo, na may tamang dahilan, na may tamang mithiin o layunin or goal, na may tamang interes, na paglingkuran ng ating kapwa at paglingkuran ng Diyos ng buo nating puso. We are intrinsically self-centered. Kung meron tayong gustong paglingkuran, sarili natin. Ang gusto natin. We are naturally disobedient to the law of God. At sabi ni Apostol Pablo, ganyan ang katatayuan ng mga taong wala kay Kristo. Maaaring marami rin silang nagagawa mabuti sa paningin ng iba. Maaaring may kontribusyon silang magaganda sa lipunan o sa komunidad. Ngunit kung wala sila kay Kristo, sabi rito sila ay gumagawa ng mga bagay na masasama sa harapan ng Panginoon. This is indeed tragic. Yan ang ating prior condition, sabi ni Pablo. Pero, pumunta tayo sa pangalawang bahagi, our present condition. So, bago natin tingnan yan, no? Dito natin makikita na, sabi ni Pablo ron sa talatang 21, at kayo na ng dati, di ba? Ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masamang gawa. Verse 22, ay pinagkasundo o pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Excuse me. Dito makikita natin mula sa katatayuan na sa Ingles ay alienated, dumating tayo sa isang kalalagayan na reconcile. Mula sa pagiging hiwalay, may sirang relasyon, kaaway, at lahat ng ginagawa ay parang hindi ka katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Ngayon, ang ating katatayuan, ay ipinagkasundo sa Diyos. Sandali lang po. Yung sinasabi sa akin na lang. Okay. So, ang ginamit na salita sa wikang Ingles ay reconciliation o pakikipagkasundo. Napakagandang salita yan, ano?
At alam naman natin kung anong ibig sabihin ng reconciliation. Ang lingwaheng ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang sirang relasyon, ngayon ay naibalik, na ugpong, parang dalawang tulay na nasira sa gitna, ngayon ay pinag-ugpong muli at naging buo na muli. Yan ang idea niya. No? Ganyan din ang kaligtasan na tinanggap natin. Alam niyo ba na ang Panginoong Kristo ay iniligtas niya ang kanyang mga mananampalataya at napakayaman ng kaligtasan na yan. Napakadakila ng kaligtasan na yan. At napakalaki ng pabor na dulot ng kaligtasan na yan. When we talk of salvation, we are not only talking of we are not only talking of glorification, something that will happen in the future. Diba? Madalas kapag sinasabi natin kaligtasan, ang nasa isip kagad natin, yung ikaw ay, saan ka pupunta? Pupunta ka sa langit. No. O, totoo yan. Pero hindi lang yan. Mas mayaman pa dyan. Mas dakila pa dyan. Unang-una, nais ko ibigay sa inyo ilang mga mahalagang termino na ginamit ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Unang-una yung na ginamit sa Biblia yung salitang justification o pag-aaring ganap. Ang isang makasalanan na katayo sa harapan ng Diyos, isang akusado, isang may sala, ngayon idiniklarang matuwid dahil kay Jesus. Justification. Pangalawa, redemption o pagtubos. Dito, ipinakikita ng isang makasalanan ay nakatayo sa harapan ng Diyos, siya'y alipin sa kasalanan. Ngunit binigyan siya ng kalayaan sa pamamagitan ng isang kabayaran, ransom. At ang ransom na yan ay ang dugo ng Panginoon. Ikatlo, ang kaligtasan ay may kinalaman sa kapatawaran ng forgiveness. Dito ang isang makasalanan ay nakaharap sa harapan ng Diyos na mayroong malaking pagkakautang na hindi na kayang bayaran. Ngunit ang kanyang utang ay kinalimutan. Binayaran. Ika-apat, adoption o pagkukup. Dito ang isang makasalanan ay tinitingnan sa harapan ng Diyos bilang isang stranger, bilang isang tao na walang pamilya, isang lagalag o isang palaboy sa labas. Ngunit ngayon, siya'y ginawang anak at ibinilang sa pamilya ng Diyos. At ikatlo, yung termino na ginamit ni Pablo rito, reconciliation. Dito ang isang makasalanan ay nakaharap sa harapan ng Diyos bilang kaaway ng Diyos, ngunit ngayon siya ay itinuring na isang kaibigan. That is reconciliation. Now, the first thing that we need to understand about reconciliation is this: the price of reconciliation. Ano ang halaga? No? Ano ang halaga ng reconciliation na ito? Ito bang pakikipagkasundong ito ay pinag-usapan lang? O ito ba ay produkto ng isang magandang tinatawag na negosasyon? O ito ba ay pag-amin ng isang tao sa kanyang pagkakamali? Hindi! Ang sabi rito sa talata na binasa natin, tayo'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging halaga ng pakikipagkasundong ito. Tinanggap ni Jesus sa kanyang katawan ang parusa upang bigyan ng kasiyahan ang hustisyang hinihingi ng Diyos na mag-uuwi sa pakikipagkasundo ng kanyang mga mananampalataya at ng mismong Diyos. Number 2, the purpose of reconciliation. Anong purpose? Tingnan nyo. Sa verse 22 rin, at pinapakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap sa mga banal at walang lungis at walang kapintasan sa harapan niya. Wow! Alam niyo, ang Diyos ay banal. Hindi natin siya pwedeng harapin dahil tayo ay makasalanan. Walang sino man ay pwedeng makaharap sa Diyos na banal na hindi tatanggap ng kaparusahan. Tayo ay makasalanan. Pero sinabi rito, dahil sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo daw ay ihaharap niya sa harapan ng Diyos na banal, walang dungis, at walang kapintasan. Wow! Paano nangyari yan? Well, alam natin kung
Nung si Kristo nagkatawang tao, namuhay siya ng may kabanalan, hindi siya nagkasala, at ang kabanalan niya, at ang katuwiran niya, ang magiging katuwiran natin, hindi ang katuwiran natin, hindi ang kabanalan natin, kundi ang kanyang katuwiran. Dahil sa kanyang kabanalan, haharap tayo sa Diyos at hindi tayo pwedeng akusahan maging ni Satanas. Dahil ang ating representative ay isang banal sa kanyang kaganapan at matuwid sa kanyang kaganapan. This is striking to me, brethren. Ano ba? Talagang, pag iniisip ko ito, talagang very striking truth ito para sa akin. Bakit? Kaya, alam ko sa aking sarili na ako ay makasalanan. At alam ko sa aking sarili na ako ay nagkakasala pa rin. At kahit na hangarin ko na mamuhay ng tama, mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, alam ko sa puso ko, ako'y mahina na nakikita ko ang aking kahinaan, ang aking karumpukan, na may mga pagkakataong hindi ako tapat sa Diyos. And it is indeed an incredible truth that even though I am sometimes unfaithful to God, that I can still sin before God. I can stand in the presence of the Holy Judge na merong katiyakan na hindi niya ako itataboy, na hindi niya ako na walang anumang lehitimong paratang na pwedeng ibigay sa akin. Bakit? Sabi rito, si Kristo, ihaharap niya ang lahat ng kanyang mananampalataya. Labanan, walang dumis, walang kapintasan, walang akusasyong na ibibigay laban sa kanila sa harapan ng isang buhay at tunay na Diyos. This is a great breathtaking truth, brethren. Diba? Dahil sa ginawa ni Jesus, we can stand before the Holy Judge and we are not afraid of anything or any accusations because our Savior is holy and perfect representative. Last but not the least, the proof of reconciliation. Now, alam niyo po ang kabanalan, hindi ay, nung tayo po ay iniligtas ng Panginoong sa Kristo at naging mananampalataya, hindi lang siya ang kakatawan sa atin sa harapan ng Ama, ang kanyang kabanalan, kundi binigyan niya rin ng kabanalan tayo sa ating puso. Nagtanim siya ng kabanalan sa puso natin. Na kung tayo nagtiwala sa Panginoon, yung kabanalan niya nandyan sa puso natin at yan ay unti-unting lumalago. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, siya ay mamumuhay ng may kabanalan. At magpapatuloy sa kanyang pananampalataya, anuman ang mga hamon ng buhay na haharapin niya. Yan sabi sa verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi makikilos sa pag-asa, ang ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ang naging ministro ng ebanghelyong ito. Ang punto rito mga kapatid, isang tunay na Kristiyano na kinakatawan ni Jesus, nahaharap sa Kanya, sa harapan ng Diyos, at sasabihin ni Jesus, siya'y banal, siya'y matuwid. Binigyan niya rin ng kabanalan sa puso. Kaya, itong tao ito dapat namumuhay na may kabanalan. Hindi ko sinasabing perfecto siya, pero mamumuhay siya na may kabanalan. Magpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Ano man ang dumating na mga problema sa Kanya, tinatawag natin yan na perseverance. At bakit ka magpipersevere? Dahil ang Diyos mismo ang tutulong mo sa iyo. Napakahalagang talata ito. Nais kong basahin ni Omar, Psalms 37 and verse 4. Sa Tagalog niya babasahin. Sinulat kaya sa English. Pakibasa ba? Verse 4. Verse 23 and 24, I mean. Ang malaman ng isang tao ay ang Panginoon ang natatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakas. Bagaman siya'y pangulong, hindi siya lubos na mabubuan, sapagat ang Panginoon ang aalalay sa kanya. Yan. Ang lakad daw ng isang tao, the steps of a good man are established by the Lord when he delights in his way at siya'y nagdadalak sa kanyang mga lakad. Though he fall, may mga panahon siya'y babagsak, may mga panahon siya'y matutumba, he shall not be cast headlong, sabi ron, or cast down, hindi siya itataboy, hindi siya tatalikuran ng Diyos sapagkat, sabi, for the Lord upholds him
with His hand. Ang Panginoon ang aalalay sa kanya at tutulong sa kanya. Ang pruweba, ang ebidensya na tayo na ikaw ay pinagkasundo ng Diyos ay magpapatuloy ka sa pananampalataya. At ang katiyakan na ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya ay inaalalayan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba Kristiyano? Are you a Christian? Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay dapat magpatuloy. Ano man ang sitwasyon na hinaharap mo sa buhay? Sapagkat kung hindi ka magpapatuloy, isang posibleng dahilan, maaaring hindi ka talaga Kristiyano sa pasimula pa lang. Hindi totoo ang iyong pananampalataya. Kaya ngayon, make every effort. Tiyakin mo na ikaw ay ligtas. Tiyakin mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Tiyakin mo ang iyong pananampalataya ay totoo. Sapagkat ang nakasalalay rito ay buhay mo. At ito ang pinakamahalagang pag-aari o kayamanan o karanasan na pwedeng maranasan mo. At kung wala ka pa rito, kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa mananampalataya, nais kong sabihin sa iyo, ikaw ang pinakamiserabling tao, miserabling nilalang sa planetang ito. Kahit na ikaw maaari kasi yaman pa ni Henry C. O kasi yaman ka pa ni Bill Gates o kung sino man sa mundo ito. Because what is at stake here is your life. I urge you to come to Christ. Hindi ka pa meron akong kinakausap dito na hindi pa mananampalataya. Aking hinahamon kang lumapit kay Jesus ngayon. Tumigil ka sa pamumuhay para sa sarili mo lang. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus at siyang gawin mong Panginoon ng iyong buhay. Wala nang ibang paraan para ikaw ay tanggapin sa presensya ng Diyos at mag-enjoy ng walang hanggang pagpapala kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Nais ko lang magtapos sa isang illustration, no? Hindi ko alam kung nabanggit ko na ito dati. Nabanggit ko na nga yata. Maraming taon na nakararaan, bumili si Gary kasama ni Jane. Tinawagan ako sa telepono. Basta samahan mo nga ako kung mayroong time ngayon. Bibili kami ng truck sa San Mateo. Sabi niya. Sige, sabi ko, punta kami sa San Mateo. At yung pong may-ari ng truck ay na bibili namin, konsihal siya ng San Mateo. At tumakbo ng vice mayor doon, pero talo. So, nag-usap sila, nandun din ako, hindi naman ako baga ang kausap ay si Gary. At, to make the long story short, pumunta kami sa bangko, kasi babayaran ni Gary ng cheque. No? At, i-encash naman niya doon sa isang BPI bank. Pero ang problema, hindi pumayag yung bank officer. Kanya, hindi pwede. Unang-una parang, nasa malayo kasi ako nakaupo, at parang nag-uusap siya, sinasabi, wala kami ganyang kalaking cash, maaga pa. Kasi maaga pa kasi noon eh. At pangalawa, hindi kasi yun ang branch talaga ng cheque. Alam ko, dito ba sa San Pedro yung Jane or sa Carmona, yung branch ng ano. So parang ayaw nilang payagan na ihulog doon yung cheque, napakalaking halaga, pagkatapos ay doon din i-cash. Kaya ginawa nung tao na may-ari ng ano, nagpakilala siya, ako yung konsihal dito. Yung tumakbo ng vice mayor. Sabi nung may-ari, sabi ng bank officer, pasensya na po kayo konsihal, hindi po talaga pwede. No. Lumapit sa akin si Gary, Pastor, may problema tayo. Hindi natin madadala yung truck kasi gano'n nangyayari. Ganun ba? Pag tinignan ko yung bank officer, parang kilala ko itong bank officer mo. Nilapitan ko siya. Sabi ko, kilala ko nga. Minsan naka-church yan dito, nag-attend na rito sa church natin. Sa San Mateo, hindi ko man naiisip ng doon sa San Mateo. Nag-aapin siya dati dito sa church natin dahil sa invitasyon ng isang kaibigan. Lumapit ako sa kanya, nakilala niya ako, Pastor, bakit ka dito? Kasi sinasamahan ko itong kasama mo ba sila? May problema ba? Oo, may problema, Pastor, pero dahil kilala naman kita, papayag na ako doon sa negosasyon. Sabi niya, salamat naman. Pangalan si Tracy. Salamat naman. Now, binanggit ko ito hindi para sabihin, Pastor pala, dapat isama natin bakit o hindi ako sumama sa mga transaksyon na yan. Now, ang gusto ko lang sabihin, ganyan din ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo, hindi tayo tatanggapin ng Diyos, makasalanan tayo. Pero kung nakita niya si Jesus, ang ating Panginoon, si Kristo ang ating tagapagkilala niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay banal at matuwid. At kung siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, tatanggapin tayo ng Diyos.
sa kanyang piling. Hindi niya tayo i-reject, no? Sapagkat si Kristo lamang ang tanging daan para makita natin ang Ama, upang tanggapin tayo sa kanyang banal na presensya at ma-enjoy natin ang buhay na walang hanggan, buhay na punong-puno ng pagpapala. Nasa atin ang lahat ng dahilan para magpasalamat sa Diyos. Wala tayong dahilan para tumigil sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Bago tayo